Kabanata 311. Masyadong napakaganda. Sa katunayan, sa kanyang kasalukuyang katayuan, bahagyang hindi naaangkop para sa Snowfenner na magsilbi bilang pambungad na aksyon para sa konsyerto na ito. Kahit na siya ay medyo sikat ngayon, ang kanyang kasikatan ay hindi sapat upang bigyang katwiran ang kanyang pagiging pambungad na aksyon para sa isang konsyerto ng ganitong sukat. Gayunpaman, maging ang banal na nilikha na Autumn Field na suot niya, ang theme song ng Autumn Field, o si Snow mismo, lahat sila ay minsang nagdulot ng malaking kaguluhan sa internet. Ngayon, ipinaray sa seraphic na boses ni Snow at sa kanyang walang kamali-mali na pagganap, malaki ang nabayaran ito para sa kanyang kawalan ng katanyagan. Ibinigay ni Snow ang lahat sa kanya. Kahit na kinakabahan siya, sa kanyang hilaw na talento at husay, nagawa niyang talunin ang kanyang damdamin, at iyon ang naging dahilan upang ang pagganap ay naging napakahusay. Sa kalagitnaan ng performance ni Snow, naging hype din ang atmosphere ng venue. Samantala, tumataas ang popularity ratings online at patuloy na bumubuhos ang mga komento ng mga manunood. At Evergreen Vine. Diba Riley White yan? Ang babaeng lead ng web drama, The Boss of the Underworld, na 3 beses na namatay. At Ever-Changing. Tama. Si Riley White. Hindi, ang pangalan niya ay Snowfenner, ang brand ambassador ng Autumn Field Group. Masyado siyang malaanghel, masyadong maganda. At good day. Mahinahon ang boses niya at ang ganda ng kantang ito. Kahit na hindi binuksan ng isang sikat na celebrity ang concert na ito, ganoon din ako natulala at nabigla. At Snow's fan. Napakatalino ng ating Snow. Habang buhay ko siyang habol. At Blizzard. Maraming positibong komento ang lumabas online, ngunit mayroon ding ilang negatibo. Ang mga negatibong komento ay hindi tumutukoy kay Snow, ngunit tungkol sa sentro ng lungsod sa halip. Dahil ang sentro ng lungsod ay dati nang nagudyok ng hype sa pamamagitan ng pagpapanatiling sikreto sa mga gumaganap na artista upang lumikha ng suspense. Maraming tao ang naghihintay sa pagbubunyag ng misteryong ito. Akala nila ay tiyak na A-list local star ang unang gaganap na celebrity. Gayunpaman, ang taong lumabas ay si Snowfenner, na kamakailan lamang ay naging kwalipikado bilang B-list celebrity. Ito ay talagang nagdulot ng kaunting pagkabigo. May mga usapan tungkol sa pagiging hindi tapat ng sentro ng lungsod sa kanilang pag-advertise. Tinagtagal, ang mga komento sa online ay napolarize sa dalawang paksayon at magkabilang panig ay umaatake sa isa't isa. Ngunit anuman ang kasalukuyang sitwasyon sa online, ang pagganap ni Snow ay walang kamali-mali. Ang kapaligiran sa stadium ay nabalisa. Samantala, sa mga upuan ng VIP. Habang pinapanood nila ang opening performance ni Snow, tuwang-tuwa sina Tyr at Winifred. Maging sina Drake Tucker at Zachary Smith, na nasa mas lumang henerasyon, ay nabighani rin ni Snow. Too beautiful. Too stunning. This is too perfect, ani Zachary. Hindi pinapansin ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang kilalang tao. Naramdaman ni Zachary ang kanyang sarili na bumalik sa kanyang kabataan kung saan siya ay baliw na hinabol ang 4 celebrity kings bilang isang idol fan. Kuya Smith, interesado ka pa ba sa mga ganitong bagay? Tanong ni Drake na nakangiting lumingon sa kanya. Napangiti si Zachary. Kuya Topper, noong kabataan ko, bumuo pa ako ng rock band. Maniniwala ka ba? Hindi nagsisinungaling si Zachary. Noong bata pa siya, bumuo na siya ng banda. Ngunit ang banda na ito ay nadisband ng wala pang 1 linggo. Ang dahilan, habang nagpe-perform ang banda nila sa isang pub, nagreklamo ang mga customer na sobrang ingay nila at nauwi sa awayan ang magkabilang panig. Bilang resulta, 3 sa 5 miyembro ng banda ang ipinakulong sa loob ng 10 taon, habang si Zachary at ang isa pang miyembro ay nagsilbi ng 3 taong sentensya. Samantala, ang pinakatuwang-tuwa sa mga upuan ng VIP ay hindi si Drake or Zachary, ni Tyr o Winifred din. Ngunit ito ay Don Quixote. Mula nang makita ng bastos na ito si Snow, napatitig ang mga mata nito sa kanya. Pagkatapos noon, parang isinumpa ang kanyang katawan, na freeze siya sa lugar. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang gumagalaw, hinahabol ang presensya ni Snow. Natapos ni Don ang panunood ng kanyang pagganap sa Moldite na iyon. Hanggang sa tumalikod na siya para bumaba ng stage ay bigla itong tumayo. Diyos! Ano ang ngayon ko lang nakita? Hoy, ang babaeng ito ay parang Diyosa ng buwan. Nang una kong pagmasdan siya, sinabi sa akin ng Kristong pinaniniwalaan ko. Anak, iyon ang iyong tunay na pag-ibig. Dapat mong pakasalan siya at iuwi mo na siya, bulalas ni Don.
Para siyang nabaliw, subconsciously niyang tinungo ang backstage area. Nakasimangot na hinayla siya pabalik ni Tyr. Anong ginagawa mo? Masiglang sumigaw si Don, "Boss, true love. I found my true love. It's that girl. This is the feeling of passion. I think I've fallen for her. I must take her as my wife." Bam! Walang awa si Tyr at sinuntok si Don sa tiyan. Siya ay nakaimpake ng kaunting lakas sa pag-atake na ito na naging sanhi ng paghawak ni Don sa kanyang tiyan sa sakit habang siya ay bumalik sa kanyang upuan. Madilim talaga ang ekspresyon ni Tyr na para bang talagang nagalit. Don Quixote, binabalaan kita, huwag mong gamitin ang mga pick-up lines na ginagamit mo sa ibang babae sa Snow Fenner. Bawal mong hawakan ang babaeng ito. Bakit, boss? Siya ang true love ko. Si Don ay mukhang masama ang loob at nag-aatubili na sumuko. It. You have a few true loves backstage right now. I don't want to care kung sinong celebrity ang hagupitin mo sa ibang bansa, pero si Snow Fenner ay nasa ilalim ng proteksyon ko. Nabigo si Don. Taglit na tila nahulog siya sa isang hukay ng yelo, bigla niyang napagtanto kung gaano kadilim at madilim ang kanyang mundo. Hindi pinansin ni Tyr ang pabago-bagong brat na iyon, sa halip ay humawak sa kamay ni Winifred. Ang ganda ng performance ni Snow, nakangiti niyang sabi. Oo, umiti rin si Winifred, tumango. Pero, kasi simula pa lang ng magandang palabas. I wonder kung ano ang magiging reaction ng Star Entertainment after watching tonight's live concert broadcast. Sa kasalukuyan, nasa headquarters ng Star Entertainment sa opisina ni Skyler Yaleman. May large crystal screen sa isang dingding sa kanyang opisina. Nakaupo si Skyler sa isang mamahaling sofa na may hawak na tasa ng kape habang pinapanood ang live broadcast ng City Center concert. Katabi niya sina Maeve Lee, Zayn Lee, at ang iba pa. Karaniwan, bihira silang manood ng mga konsyerto na ito. Matapos magtanghal ng ilang sandali, nawalan sila ng interes sa mga kaganapang ito. Ngunit sa sandaling iyon, lahat ay nakatitig sa screen. Hindi na kailangang sabihin, hindi nila sinusubukang panoorin ang nilalaman ng konsyerto, ngunit gusto nilang panoorin kung paano ginawang walang muwang ang sentro ng lungsod. Pinaganya nila ang seksyon ng mga komento upang makita nila ang mga komento at talakayan mula sa mga netizens na lumilipad sa malaking screen. Minsan ay pinapansin ni Skyler at ng kanyang grupo ang ilan sa kanila. Hehe, what a grand display. Tiyak na lumampas sa budget nila ang puhunan nitong City Center sa concert na ito. Pero, ang layunin ng kanilang mga aksyon ay dapat para sa subtly substituting sa kanilang mga pagkukulang. Para maitago ang katotohanan na ang mga hired celebrities nila, aren't worth much, ani Skyler, umiinom ng kanyang kape habang pinaikit ang mga mata sa opening act ng concert na ito. How exciting! Once the performing celebrities tonight are revealed, the City Center will definitely become a huge laughingstock. Kabanata 312, Up the Templo. Nang sabihin niya ito, si Skyler Yaleman ay nagsimulang tumawa ng hindi mapigilan. Habang si Zayn Lee, Maeve Lee, and the rest ay nakaupo din sa gilid na nakangisi. Sino ka para hamanin ang Star Entertainment, ha? Kung wala ang suporta natin, the entire concert is destined to fail, ani Skyler. Nanatili siyang kumbinsido, at sa totoo lang, may katwiran siya sa kanyang pag-iisip. Ang Star Entertainment ay hindi bababasa, isang nangungunang 3 kumpanya sa industriya ng entertainment ng Celestial Empire. How dare they put that floozy, Snow Fenner, on as the opening act, and what is up with all these stage effects, ungol ni Maeve. Nang makita si Snow na naka-costume at nagpe-perform sa entablado, mamalot ang matinding selos sa puso ni Maeve. Kung ang tao sa entablado ay siya, magagawa ba niya ang isang katulad na walang kamali-mali na pagganap? Habang naging mas kahanga-hanga ang pagkilos ni Snow, hindi nang ahas si Maeve na pag-isipan ang posibilidad. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi siya kapantay ni Snow, kahit gaano pa siya kahirap. Nadama niya ang pananakot ni Snow Fenner, kahit na hindi sila pinirmahan sa ilalim ng parehong kumpanya. Nakakuyom ang kamao, pinandilatan ni Maeve ang ginang sa screen. Yung asong yon. Nakakatakot ang selos ng isang babae, higit pa sa karahasan ng isang lalaki. Kung si Maeve ay may kutsilyo sa kanyang kamay at si Snow ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Hindi siya magdadalawang isip na saksakin ang kutsilyo sa katawan ng kanyang katapat ng maraming beses. Hindi ako makapaniwala kung gaano kaganda ang pagbubukas.
Kahit na magkaaway sila, kinailangang aminin ni na Zayn at Skyler mula sa isang layunin na pananaw na sila ay nasilaw sa pagganap ni Snow. Well, ito lang ang magagawa ng City Center. Tumingin si Skyler na may kislap ng kasamaan sa kanyang mga mata. The best they could do was to have Snow Fenner, a C-list celebrity on stage. And I suppose this is the only song she can perform well. Ahaha. Isang 3 oras na konsyerto at inilagay nila ang kanilang trump card sa umpisa. Tingnan natin kung paano sila nagpupumilit na ipagpatuloy ang konsyerto sa susunod na 3 oras. Nang matapos siyang magsalita, hinigop ni Skyler ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Mamaling sa isang empleyado ng Star Entertainment na nakatayo sa likuran niya, tinanong niya, handa na ba ang internet trolls na hiniling ko sa iyo na mag-assemble? Wala pa rin akong nakikita sa screen. Ang empleyado ay mabilis na sumagot, huwag kang mag-alala, Pangulong Yelman. Nakahanda na ang lahat. Gayunpaman, kakasimula pa lang ng concert at sa mga nasaksihan naming kagilahilalas na stage effects, pinag-uusapan pa rin ito ng mga netizens. Ang daming nangyayari ngayon. Kung ilulunsad namin ang mga pag-atake, baka mabilis itong malunod. Okay, sabi ni Skyler. May ibang nagtimpla sa kanya ng bagong tasa ng kape, habang hinihiling din sa kanyang katulong na kumuha ng bote ng mamahaling red wine na binili mula sa isang sikat na French winery. Sa isang maikling sandali, sila ay magdiwang na may isang baso ng alak sa kanilang mga kamay, pinapanood ang sentro ng lungsod na gumagawa ng katangahan sa kanilang sarili. Nang matapos si Snow Fenner sa kanyang pagganap at lumabas sa entablado, nagsimulang bumaba ang atensyon sa konsyerto. Kasing bilis, nagsimula ang isang bagyo at sinimulang sirain ang chatroom ng live na palabas. President, sinimulan na ng ating mga troll ang kanilang pag-atake, sabi ng empleyado, na itinuro ang malaking screen sa dingding. Tingnan mo, sinimulan na nila ang scuffle, humihingi ng listahan ng mga performers para sa concert ng City Center ngayong gabi. According to standard practice, the organizer should have disclosed the list of performers when the concert started. However, they did not, maybe because wala na silang ibang maipapakita sa amin. Haha, wala naman silang big star sa lineup nila, bakit nila ilalantad ang sarili nilang pagkukulang? Tumawa si Skyler. Sa mga hindi kilalang artista ng Brilliant Media at ilang local stars na nirecruit nila para lang punan ang mga numero. Ang paglalantad ng listahan sa umpisa ay pauwi na sana ang lahat ng humihikab. Tingnan mo kung gaano karaming pera ang ginastos nila sa concert ngayong gabi, nakakaawa ito. Tumawa sina Zayn at Maeve. Brother Yelman, let us fan the flames. Oo naman. Tumango si Skyler at kinausap ang empleyado, hilingin ng mga troll na lumabas ng todo. Itakda ang eksena, patasin ang tempo, at lumikha ng ilang salungatan sa chatroom. At ipahiling din sa kanila ang pagsisiwalat ng listahan. Isa pa, ilantad ang hidwaan sa pagitan ng star. Tibangan at ang sentro ng lungsod. Sabihin sa mga manunood na wala sa mga artista ng Star Entertainment ang magpe-perform sa concert ngayong gabi. Kung tungkol sa dahilan, alam mo kung paano ilagay ito sa mga salita. Tumango ang empleyado. No worries, President. Nakahanda na ang lahat. Sa sandaling iyon, bumalik sa entablado ang host ng konsyerto at nagsimulang ipakilala ang sentro ng lungsod. Ang tonight's concert ay pangunahing isinaayos upang i-promote ang sentro ng lungsod. Bukod sa iba't ibang pagtatanghal, magkakaroon ng mga patalastas at promosyon ng sentro ng lungsod na idinagdag sa agenda. Sa ilalim ng kahilingan ni Tier Summers, ipapakilala din ng host ang Autumn Field Group. Kung tutusin, ang konsyerto ngayong gabi ay itinayo hindi lamang para i-promote ang sentro ng lungsod, kundi pati na rin ang Autumn Field Group. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang interlude para sa mga patalastas sa isang konsyerto ay ganap na maayos. Sa kasamaang palad, ang mga chismis at sabi-sabi ay kumalat na online sa ilalim ng udyok ng hukbo ng trolls ng Star Entertainment. Maraming mga manunood ang nagtutulak para sa pagbubunyag ng listahan ng mga performer, hindi nasisiyahan sa pagkaantala ng organizer. Kasabay nito, ang salungatan sa pagitan ng Star Entertainment at sentro ng lungsod ay ginawang isang malaking piraso ng mapatas na balita at kumalat na parang wilder sa internet. May nagturo na ang sentro ng lungsod ay lumapit sa Star Entertainment na gustong makipagtulungan. Ngunit sa pagkakaroon nila ng maraming hindi makatwirang kahilingan, nagpasya ang Star Entertainment na talikuran ang pakikipagtulungan. Tumabog ang internet nang malaman ang balitang ito.
Maraming mga manunood at netizens ang tumalikod sa sentro ng lungsod kung saan ang ilang mga hardcore na tagahanga ni na Maeve at Zayn ay nagkomento pa ng malalandi at nakakasakit na mga pahayag. Sa loob lamang ng ilang minuto, natagpuan ng sentro ng lungsod ang kanilang sarili na nasasangkot sa isang lumalalang labanan. Maging sa venue ng concert, ilang rabble-rousers na dinala ng Star Entertainment ang nagsimula ng kanilang mga kalokohan na nagtutulak sa concert patungo sa hindi makontrol na kaguluhan. Kabanata 313, Devika. Brother Tier, hindi maganda ang mga bagay para sa amin, online at offline, sabi ni Drake Tucker. Nanonood siya ng concert habang binabasa niya ang mga komento online. Gayunpaman, hindi siya nababalisa o nag-aalala kahit kaunti. Kalmado rin si Tier Summers. Umiti siya. Kung gaano nila tayo ginugulo, mas matamis ang paghihiganti mamaya. Sino ang susunod? Datay superstar, Devika, sagot ni Drake. Sasabihin namin sa lahat ang listahan ng mga performer sa pamamagitan ng kanyang sariling bibig. Yay! Yay! Let the show start! Bumalik sa opisina ng Star Entertainment si Skylar Yaleman at ang iba pa ay nagpop ng kanilang alak at nagsimulang magdiwang. Well, mukhang wala silang superstars na paparating kaya naman delay na naman sila. This is the end of the city center, with the utter destruction of their reputation coming right up, ani Skylar. Nagtawanan ng grupo. Sa sandaling iyon, ipinakita sa malaking screen ang isang anunsyo ng organizer na nagsasabi na may isang superstar na darating sa entablado at ipakilala ang iba pang mga performer sa ilang sandali. They are actually doing it. Too early? Though. I am sure that those are some C-listers nobody knows of. Parang ang mga troll natin ay gumawa ng isang kamangha-manghang trabaho, sabi ni Skylar. Umigop ng alak si Zayn Lee at tumawa. A superstar? Was it? Who would it be? Isa pa sa mga hindi kilalang artista na tinatawag nilang superstar sa Brilliant Media. Let us sit back and enjoy the blunder. Have the trolls on standby and wreak all the havoc they can once the superstar gets on stage. Natuwa si Skylar at ang barkada. Gusto nilang ipakita kay Tier Summers na hindi siya dapat tumawid sa Star Entertainment. I welcome natin ang ating pangalawang performer ng concert ngayong gabi, ang international superstar, Devika. Lahat ng naruroon sa opisina ng Star Entertainment ay gulat na gulat. Teka, sino? Yung number 1 diva, Devika. Nagkatinginan si Skylar at ang iba pa na hindi makapaniwala. Imposible. Si Devika ang pinakasikat na celebrity at isang maimpluwensyang figure sa Asia. Paano kaya siya inimbitahan ng City Center? Sabi ni Skylar. Hindi siya makapaniwala, hindi maisip. Isang peke, sabi ni Zayn. Ito ay dapat na isang impersonator. Tumawa sila ng maluwag. Well, inviting a fake from overseas, they think they are so clever with their little tricks. I wonder what'll happen to their reputation once it gets exposed. Parang nasa dulo na sila, nakakaisip ng ganoong kahindik-hindik na ideya. Marahil ang iba sa mga dapat gumanap ngayong gabi ay pawang mga peke rin. Naghiyawan ng grupo. Makipag-ugnayan sa mga troll at ilantad sa kanila ang mga gumaganap bilang mga pekeng. Utos ni Skylar. Sa totoo lang, hindi kinailangan ni Skylar at ng kanyang mga tao na gawin ito dahil maraming tao sa online ang nakakakuha na nito. Nagmamadaling pumasok ang mga negatibong komento ng may lumabas na someone sa entablado. Nakasuot ng maringel na damit, lumakad si Devika sa entablado na sinasabayan ng music. Naka-broadcast ang mga close-up ng kanyang mukha habang ang lahat ng nanunood ng concert ay walang sense. Umihigop ng alak si Skylar nang makita ang eksena at halos iluwa ang laman sa bibig. Siya, paano na? Natigilan din sina Zayn at Maeve. Mukhang masyadong totoo siya para maging peke. Kaagad, pinahanap ni Skylar ang kanyang mga tao sa itineraryo ni Devika. Ang nahanap nila ay isang tweet ng kanyang nagsasabing siya ay nasa Celestial Empire para sa konsyerto ngayong gabi. Ito ay naipost sa kanyang opisyal na Twitter account 1 minuto lamang ang nakalipas. Siya ang tunay, ulalas ni Skylar. Naramdaman niya ang panginginig ng glass sa kamay niya. Ano lang ang ginawa ni Tier Summers para lumapit si Devika? Hindi lang si Skylar, nagulat ang lahat ng netizens. Walang sino mang umasa na imbitahan ng City Center si Devika, ang diva, bilang isang performer para sa kanilang konsyerto. Ito ang totoong deal, ang kanilang trump card.
Kuya Skyler, anong nangyayari? Naikuyom ni Maeve ang kanyang mga kamao, ang kanyang mukha ay napalitan ng masamang ekspresyon. Paano nila nagawa? Wala kaming narinig na balita tungkol sa pagdating ni Devika. Huminga ng malalim si Skyler. Pinamaliit namin si Tear Summers. At muli, hindi mahalaga. 3 oras ang tagal ng concert. Kailangan nila ng hindi bababa sa 20 performer, hindi makakanta si Devika sa buong concert. Totoo yan. Nakahinga ng maluwag sina Zayn at Maeve nang naging malademonyo ang kanilang mga ekspresyon. So what if they have Devika performing at their concert? The rest of the C-list artists are only going to bring the city center down. It is impossible for them to invite more international superstars over. Katatapos lang kumanta ni Devika. Isang tunay na diva, ang Asian superstar, ang kanyang pagganap ay walang kamali-mali at lubos na nalampasan ang akto ni Snow Fenner. Biglang huminto ang lahat ng sound effects, habang ang isang nakangiting Devika ay inilagay ang kanyang hintuturo ng patayo sa kanyang mga labi na nagpatahimik sa mga manunood. Ang oras sa stadium ay tila huminto habang ang lahat ay nagpipigil ng hininga, naghihintay sa kanyang susunod na galaw. Pati ang mga manunood na nanunood ng live stream sa bahay ay natulala. Pagkalipas ng 5 segundo, bumasag sa katahimikan ang ethereal voice ni Devika, nagsasalita sa lokal na wika na natutunan niya ngayong gabi lang, "Kumusta sa lahat, ako si Devika." Tuwang-tuwa akong narito kasama ang napakaraming kamangha-manghang mga kilalang tao sa napakagandang entablado na ito, salamat sa organizer sa pag-imbite sa akin. Tonight is destined to be the most amazing night you will ever experience. Lubos akong ikinararangal na ipakilala ang mga performers ngayong gabi. Let us witness this magical moment. Kabanata 314, Mga Superstar. Isang 10 segundong countdown timer ang lumitaw sa malaking screen sa likod ni Devika. Bawat tick ng timer ay humahatak sa puso ng lahat. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Ivy Chris. Nang lumabas sa malaking screen ang impormasyon ng unang guest performer, inihayag ni Devika ang kanyang pangalan at natahimik ang buong stadium. Makalipas ang 3 segundo, sumabog ang mga tao. Ivy Chris, isang newcomer sa music scene. Sa pagsisimula ng kanyang karera 2 taon na ang nakalilipas. Nanalo na siya ng 11 internasyonal na parangal sa musika, kasama ang kanyang album na nakakuha ng 30 milyon sa mga benta sa buong mundo. Tito Quokka. Si Uncle Quokka, isang sikat na celebrity mula sa kilala sa buong mundo para sa pagpapalabas ng isang kanta na naging viral at na-download ng higit sa 3 bilyong beses online. Jennifer Monroe. Isang Hollywood movie star at isang magaling na mang-aawit songwriter. Nag-star siya sa mga pelikulang kumikita ng mahigit 10 bilyong dolyar sa takilya sa buong mundo at naglabas ng mga single na tumatanggap ng halos 5 bilyong stream. Elizabeth Lopez. Isa pang Hollywood movie star. Ang susunod na minuto ay ginugol sa pagpapakilala sa natitirang bahagi ng star-studded lineup. Ang mga tao sa stadium ay nabigla sa kanilang nasaksihan. Hindi lang iyon. Ang iba't ibang streaming platform ay nakakita ng biglaang pagdagsa ng mga manunood at kinailangang ayusin. Para sa isang grupo ng mga programmer na magtrabaho ng walang tigil upang mapanatili ang kanilang mga server. Sa loob lamang ng 1 minuto, tumaas ang kanilang trapiko ng hindi bababa sa 4 na beses. Lahat ay agresibo. Walang inaasahan na ang grand opening ng City Center Trade Center ay magkakaroon ng star-studded ensemble ng mga celebrity. Ang pag-imbite sa mga celebrity na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa bilyon-bilyong dolyar. Bagaman, ang pagkakaroon ng kakayahang magbayad para sa kanila ay hindi nangangahulugang papayag silang gumanap. Sa totoo lang, si Tear Summers ay hindi gumastos ng kahit 1 sentimos para dalhin ang mga superstar na ito. Hanggat gusto niya, at may sapat na oras na magagamit, maaaring makuha ni Don Quixote ang kalahati ng mga bituin sa Hollywood na pumunta sa Con City. Hindi sa pagmamayabang, ngunit mayroon siyang mga kakayahan upang gawin ito. Bumalik sa opisina ng Star Entertainment, natulala si Skyler Yaleman at ang iba pa. Hindi sila makapaniwala sa mga nangyari, ilang minuto lang ang nakalipas. Para itong isang bangungot, ang kanilang pinakamasamang bangungot. Noong una, inakala nilang mabaygo ang concert matapos i-withdraw ng Star Entertainment ang kanilang mga artista. Gayunpaman, ang sentro ng lungsod ay nakapagdala ng napakaraming superstar. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Skyler. Sa sobrang galit ay naglabasan ng mga ugat sa kanyang noo.
Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang makatiis sa kahihiyan. Samantala, si Zayn at Maeve ay mukhang malungkot, kasama si Maeve na nanginginig sa galit. Bumulwak ang matinding hinanakit sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, hindi lamang inanunsyo ni Davica ang iba't ibang international superstar, ngunit binigyan din niya si Snow Fenner ng tamang pagpapakilala. Maging ang ilan sa mga hindi kilalang artista ng Brilliant Media ay binigyan ng sigaw. Hindi na ito lokal na konsyerto. Nakuha ng iba't ibang news outlet sa ibang bansa ang balita mula sa mga Twitter account ng mga celebrity. Tinimulan nilang i-broadcast ang konsyerto gamit ang anumang paraan na kinakailangan sa kanilang mga manunood pabalik sa bahay. Kaya, ang abot ng konsyerto ay tumaas ng husto sa bisa ng presensya ng mga sikat na A-list na ito. Madaling sumikat si Snow at ang kanyang mga kababayan sa pamamagitan lamang ng pagtanghal sa parehong entablado ng mga celebrity na ito. Bukod dito, 3 beses na nakatakdang magtanghal si Snow sa konsyerto na ito. Sa madaling salita, pagkatapos ng gabing ito, ang kanyang impluwensya sa industriya ng libangan ay tataas, na naglalagay sa kanya sa parehong antas ng iba pang mga A-lister. Hindi lamang siya, ngunit ang iba pang mga artista ay tataas din sa katanyagan, kasabay ng pagtataas ng netong halaga ng Brilliant Media. Naramdaman ni Skyler ang papasok na panganib. Pagkatapos ng gabing ito, napakaliwanag ng kinabukasan ng Brilliant Media. Kung makakahanap sila ng isang mayamang mamumuhunan, ang pagiging isang top-tier na kumpanya ng entertainment ay sandali lamang. Tila may kayamanan at potensyal si Tier Summers na suportahan sila. Si Skyler ay isang businessman first and foremost, kaya natural sa kanya na mag-isip ng higit pa kaysa sa iba. Para sa mga taong tulad ni Zayn, puot lang ang naiisip niya. Habang si Maeve, maliban sa pagkamuhi, ay nag-aalala sa kanyang katayuan bilang isang celebrity. Inisip naman ni Skyler ang iba't ibang predicaments na darating sa Star Entertainment. Kung ang mga bagay-bagay ay nangyari sa paraang inaasahan niya. Ang katayuan ng Star Entertainment bilang isa sa mga nangungunang kumpanya ng entertainment sa industriya ay banta sa pagsikat ng Brilliant Media. Hindi ito ang gusto niya. Sa ngayon, ang konsyerto ay umaabot sa isang mahabang kasukdulan kung saan ang mga kilalang tao ay sunod-sunod na umaakyat sa entablado na naglalagay ng walang kamali-mali na mga pagtatanghal at pag-arte. Parehong ang mga taong nanunood sa stadium at ang mga live stream ay nagkakaroon ng oras sa kanilang buhay. Ito ay isang nakasisilaw na gabi at sinamantala ng sentro ng lungsod ang pagkakataong ipakilala ang kanilang sarili sa buong mundo. Hindi lamang sila, ngunit ang Autumn Field Group ay sumakay din sa alon at nakakita ng isang surge bilang pagkilala. Bam! Hindi na ito napigilan ni Skyler at inihagis ang remote control sa crystal display screen sa kanyang opisina. Habang nabasag at nagdidilim, natahimik ang buong opisina. Lumingon si Skyler, ang kanyang ekspresyon ay kasing dilim ng kalangitan sa gabi. Maeve, nobody expected Tier Summers actually invite all these international superstars over. Their concert is a success and they exceeded anything we can ever do. Alam ko, tumango si Maeve na nakadilat at nanlilisik na mga mata. But, so what if they did invite all these A-list celebrities over? They are still irrelevant and unimportant. Kuya Skyler, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin, hindi mo kailangang magpatalo. Tumango si Skyler at sinabing, after tonight, we, Star Entertainment, are in for a rough ride. We are now enemies with Tier Summers and Brilliant Media. Whatever it takes, we are going to bring them down. Sumimangot si Maeve. I promised myself that Tier Summers will pay the price for hit me. As for Snow Fenner, she will soon be wishing she was dead instead. Si Julian ay nasa Amerika nitong mga ilang araw, dapat ay babalik na siya sa susunod na linggo. Ipaghihiganti niya tayo pagbalik niya. Kabanata 315. Ang pagdiriwang ng banquet. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Skyler Yaleman matapos marinig ang sinabi ni Maeve Lee. Si Julian Quintes ay ganap na nakatuon kay Maeve. Kahit na humingi siya ng mga bituin, gagawin niya ang lahat para makuha niya ito. Para kay Julian na makitungo kay Tier Summers ay napakadali nito. Ang pagganti laban sa Brilliant Media ay hindi masyadong malaking issue dahil sa lakas ng Star Entertainment. Hindi sila matutuwa ng matagal, sa ilang araw na lang ay darating ang matinding pagkatalo, deklara ni Skyler. Narinig ang mga pangungutya at tawanan sa opisina. Makalipas ang 3 oras, natapos ang konsyerto sa isang mataas na tono.
Mula nang lumitaw si Devika, hindi kailanman nagkaroon ng mapurol na sandali na nagdulot ng malaking kaguluhan kapwa sa stadium at sa internet. Ang kaguluhan ay hindi lamang naganap sa Celestial Empire, ngunit maraming mga banyagang bansa din ang nayanig sa palabas. Sa ilalim lamang ng pambihirang mga pangyayari, nakita ng mga tao ang napakaraming sikat na celebrity na gumaganap sa parehong entablado. Ang sabihing isa ito sa pinakamahirap na tagumpay na nakamit ay hindi isang labis na pahayag. Nagsagawa ng pagsusuri si Drake Tucker sa data at nalaman na umabot sa 300 milyong panunood ang konsyerto kapwa sa mga live stream channel at broadcast na telebisyon. At the same time, hindi humupa ang atensyon sa concert. Hindi lamang nakamit ng sentro ng lungsod ang mga goal nito, ngunit ang mga resulta ay mas mahusay din kaysa sa inaasahan. Nagawa rin ng Autumn Field Group na palakasin ang kanilang reputasyon, hindi lamang sa lokal, kundi pati na rin sa internasyonal. Naging maganda ang lahat. Nang matapos ang konsyerto, inisnob ng mga superstar ang after party at nasa kani-kanilang flight na sila pauwi ng hating gabi. Hindi ito dapat ipagtaka dahil ang mga kilalang tao na inimbitahan ni Don Quixote ay lubhang abala. Dumating sila sa lungsod ng Con para sa kapakanan ni Old Don, kung saan marami ang mismong gumagawa ng desisyon. Kung alam lang ng kanilang mga ahensya ng maaga, hindi sila makakapagbiyahe. Kung ito ay anumang iba pang oras, si Don ay nakahawak sa isang babaeng celebrity tulad ni Devika at nakipagsaya sa kanya para sa gabi. Tiyak na nagkaroon ng asul na buwan ng gabing iyon dahil hindi niya pinananatili ang sinuman sa paligid. Sa halip, nanindigan siya na umalis sila sa lalong madaling panahon. Alam na alam ni Natir at Winifred ang kanyang binabalak. Noong gabing iyon, si Slow Fenner lang ang nasa isip ni Don Quixote. Hindi ako makapaniwala na may ganito kagandang babae sa mundo. Oh Lord, in love ako, ani Don. Inalikan niya ang krus na nakasabit sa kanyang leeg at nagsimulang magdasal. Kinabukasan, nag-organisa siya ng isang engranding after party para sa konsyerto. Na nag-imbite sa lahat mula sa mga negosyong nagtatayo ng tindahan sa sentro ng lungsod hanggang sa mga artista at staff ng Brilliant Media. Natural, dumalo si Natir at Winifred. Dapat ay umalis si Don sa kanyang eroplano sa parehong araw, ngunit walang kahihiyang nagpasya siyang manatili sa halip. Ang kasiyahan ay ginanap sa kapistahan ni Homer sa anyo ng isang gala. Pagkatapos ng champagne popong ni Tir at ng matandang Don, malayang makisalamuha ang lahat. Si Snow at ang kanyang manager, si Lily Zimmerman, ay nakaupo sa isang sopa na may ilang cake habang tinatalakay ang hinaharap na pag-unlad ng pangangalaga ni Snow. Ang mga nangungunang executive ng Brilliant Media ay nagpasya na mamuhunan ng malaki sa Snow na naglalayong gawin siyang isa sa mga top tier na superstar sa bansa. Napagkasunduan din nilang gumawa ng album at pelikula para sa kanya. Ito ay lahat ng magandang balita para kay Snow na nagpagaw sa industriya ng entertainment sa loob ng maraming taon. With her flawless performance noong concert kagabi, naging celebrity crush agad siya ng maraming fans. Maraming kabataang lalaki sa after party ang lumapit sa kanya, gustong makipag-usap, ngunit lahat ay magalang na tinanggihan. Sa sandaling iyon, isang gwapong figure ang lumapit sa kanya. Nakasuot siya ng tuxedo at top hat, at may hawak na rosa sa kanyang kamay. Ang kanyang gwapong mukha, kasama ang kanyang mapanglo na ekspresyon, ay kahawig ng isang prinsipe ng isang tiyak na maharlikang pamilya. Sa katunayan, kamag-anak nga siya ng maharlikang pamilya ng isang malaking bansa, hindi na alam ng sino man ang tungkol dito. Greetings the beautiful Miss Snow Fenner, my name is Don Quixote, may I invite you to dance? Nakayuko, iniabot nito ang rosa sa kanya. Nagulat sina Snow at Lily sa blonde-haired, blue-eyed, foreign hump. Ang kanyang hitsura at ang vibe na kanyang pinalabas ay lubhang kaakit-akit. Ang pagkahumaling sa kagandahan ay naipasok sa utak ng mga lalaki, tulad ng para sa mga babae. Kahit na ang mga superstar ay hindi makalaban sa taong ito, at ganoon din ang nangyari kay Snow Fenner. Nakatulala siyang tumingin sa kanya, habang may nakakaakit ng ngiti sa mukha nito. Beautiful Miss Snow Fenner, you are the woman of my dreams, may I invite you to dance? Natarante si Snow, natarante siya at hindi alam kung paano tatanggihan ang mga pagsulong ni Don Quixote. Nang siya ay natigil sa isang dilema, lumitaw si Tyr sa likod ni Don, ang kanyang ekspresyon na kasing itim ng kulog. Bam! Tinipa niya si Don, at bumagsak ang kaakit-akit na ginoo sa kanyang mukha. Nagkatinginan sina Snow at Lily habang nakabuka ang bibig.
Tungkol naman kay Don, labis siyang nadismaya sa pagpapahiya sa sarili sa harap ng babaeng kinikilig. Ang rosa sa kanyang mga kamay ay nabasag sa dalawa habang siya ay nakatayo sa kanyang mga paa at malungkot na tumingin kay Tyr. Boss, sobra na ito. Sa normal na mga pangyayari, ito ay magiging isang kalokohan kay Don. Gayunpaman, si Tyr ay tila hindi siya naglalaro ng isang kalokohan. Kabanata 316. May nangyari kay Juan Yates. Nakaramdam ng panginginig si Don Quixote sa kanyang puso, hindi ba't medyo makulit si Tyr Summers? Boss, tungkol saan ito? Tanong niya. Hindi sinagot ni Tyr ang tanong niya, hindi rin niya binati si Snowfenner at ang kasama nito. Hinawakan sa balikat ang matandang Don, kinaladkad niya ito palabas. Huminto sila sa plaza sa labas ng pista ni Homer. Boss, ano bang nangyayari sa'yo? I swear I am not playing around this time. I like Miss Fenner, please let me go after her for once. I swear, I am going into this relationship with marriage in mind. Pakiusap ni Don. Gayunpaman, walang kinalaman sa Snowfenner ang dahilan ng pagsisigaw ni Tyr. Nasaan ang iyong telepono? Tanong ni Tyr na nagpapakita ng hindi pa nagagawang solemna. Sa puntong ito, naging seryoso na rin si Don. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa, sinabi niya, hindi ko narinig na tumunog ito, masyadong maingay sa loob. Pag-unlock ng kanyang telepono, nakita niya ang ilang mga hindi nasagot na tawag at isang stream ng hindi pa nababasang mga text message. Nagdilim ang kanyang ekspresyon at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay nang mabasa ang mga mensahe. Boss, ito. Don't say anything, things are really serious this time. I'm going with you, Annie Tyr. Noted, sagot ni Don. Si Snowfenner at lahat ng magagandang babae ay naging pinakamababa sa mga alalahanin ni Don. Matagal na panahon na rin simula nang maramdaman niya ang pag-aalalang ito. Ang mga mensahe ay ipinadala ng Iron Mask at ang impormasyon ay malinaw. Si Juan Yates ay nasa problema. Ito ay hindi isang panloloko. Sa kabila ng tila malabong mangyari, ito ay totoo. Ang negosyo ay palaging nasa ilalim ng pamamahala ni Juan, Iron Mask, at Don. Pagkatapos ng insidente ni Juan, ang unang taong gustong makipag-ugnayan sa Iron Mask ay si Don. Sa kasamaang palad, hindi niya makuha si Don sa linya at kinailangan niyang makipag-ugnayan kay Tyr sa halip kahit na nag-aatubili. Sa Regal Palace, General Manohari, lahat ay naging mapagmataas. Halimbawa, ipinadala ni Tyr si Juan at ang iba pa sa isang misyon upang hanapin si Orpheus sa Silangang Asia. Gayunpaman, napakahirap subaybayan ang organisasyon. Nagtagal ito, ngunit nahanap ni Juan ang ilan sa mga aktibidad ni Orpheus sa bansang Southeast Asia. Agad na nag-set up si Tyr ng operasyon sa bansa at humiling ng tulong sa Iron Mask at Don Quixote. Ngayon, ito ang eksklusibong misyon ng tatlo. Maliban sa panghuling pag-atake sa Darkshire, hindi nila gugustuhin ang panghihimasok ng iba dahil sa kanilang ego. Kaya naman, nang may nangyari kay Juan, si Iron Mask ang unang nakipag-ugnayan kay Don imbes na kay Tyr. Ang Regal Palace ay isang napakalaking organisasyon. Kung kailangan pang i-report kay Tyr ang lahat, na-overwhelm siya sa lahat ng impormasyon. Dahil sa pagkaapurahan, kinailangan na lang ni Iron Mask na makipag-ugnayan kay Tyr dahil hindi niya matawagan si Don sa telepono. Kung ang Iron Mask ay kailangang gumawa ng mga bagay sa ganitong paraan, nangangahulugan ito na ang isyo ay talagang seryoso. Parang ibang tao ang Don habang patuloy na umiiling. Hindi ito dapat mangyari. Akala ko ba nasa atin ang control? Napakadirekta ni Tyr sa kanyang opinyon dahil ang pinuno ng Orpheus ay si Darkshire. Samantala, naghahanap na ng plane ticket si Don sa kanyang telepono. Gamitin ang Regal Web sa halip, ito ay gagawing mas madali para sa amin. Wala kaming masyadong oras, sabi ni Tyr. Oo. Pagdahil sa numero ni Max Cheever, hiniling ni Tyr ang Wolf's Den sa unang 5 miyembro. Pinadalhan din niya si Max ng mga kopya ng kanilang mga personal identification card para makabili siya ng mga tiket sa eroplano para sa kanila. Sa huli, inihatid lang ni Max ang mga kopya ni na Matthew Collins, Jamie Sunder, Stephen Cole, at mga personal identification card ni Ash Blood. Si Torbert Octavius ay wala mismo. Nagalit si Tyr. Si Torbert ay isang pulubi, kaya makatuwiran na wala siyang personal identification card at hindi siya makaalis ng bansa.
Sa halip, tinawag ang ika-6 na miyembro ng Wolf's Den, si Troy Yeager. Sa loob lamang ng ilang sandali, nabook na ni Don ang mga tiket sa eroplano. Ang oras ng pag-alis ay 10:00 ng gabi. Hindi kailangan ng mga visa at pasaporte dahil ginawa ito sa pamamagitan ng Regal Web, isang kinakailangang kakayahan ng isang malaking internasyonal na organisasyon tulad ng Regal Palace. Kasalukuyang pasado 8:00 na ng gabi, may 3 oras bago lumipad. Nagpapatuloy pa rin ang after party, ngunit nawalan na ng interes si Don dito. Kasama si Snow, wala na siya sa isip niya. Ang tanging nasa isip niya ay si Juan dahil hindi niya alam ang nangyari. Tumawag siya sa Iron Mask upang malaman ang higit pa, ngunit sinabihan na sila ay bibigyan ng brief ang pagdating nila. Siya ay malalim na hindi mapakali. Ganon din si Tyr. Gayunpaman, bilang master ng palasyo, siya ay higit na matatag at hindi ipinagkanulo ang alinman sa kanyang mga emosyon sa kanyang mukha. Hinanap niya si Winifred at ipinaalam na 2 araw siyang pupunta ng Southern Asia. With their relationship on solid ground now, wala na siyang gustong itago pa sa kanya. Nang marinig ang balitang ito, gayunpaman, nabalisa si Winifred. "Hobby, bakit bigla kang pupunta?" Tanong niya sabay hawak ng mahigpit sa damit ni Tyr. Gusto niyang huwag siyang umalis, ngunit sa huli, hindi lumabas sa bibig niya ang mga salita. Habang lumalakas ang pagpapahalaga ni Winifred kay Tyr sa araw-araw, mas lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Marahil sa kanyang puso, hindi mapapalitan si Tyr, kaya hindi siya papayag na may mangyari sa kanyang asawa. Marahan siyang hinalikan ni Tyr sa noo at maluwag na sinabi, "Huwag kang mag-alala, mahal. Pupunta lang ako doon para ayusin ang mga bagay-bagay. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Pero, hindi maganda ang pakiramdam ko dito." Hindi mapakalma ni Winifred ang kanyang kaba. Dati, wala siyang tulog kapag wala si Tyr sa Prime City, ngayong pupunta siya ng Southern Asia, mas sumama ang pakiramdam niya. Matapos magkaroon ng pamilya, naunawaan ni Tyr na hindi na siya maaaring maging kasing agresibo gaya ng dati. Hinayla si Winifred sa kanyang mga bisig, marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Seryosong wika niya, "Darling, there are some things I have to do. But as always, babalik akong buhay kahit saan man ako pumunta para sa inyo ni Blair." Kabanata 317. Masyado kayong mahina. Pagbalik ni Tyr Summers, hinanap niya si Winifred Zia. Noon, naisipan niyang talikuran ang Regal Palace at mamuhay ng tahimik at ordinaryong buhay kasama ang kanyang asawa. Mayroon lamang isang sagot, hindi. Tina Winifred at Blair Zia ay isang bagay na kailangan ni Tyr sa kanyang buhay. Ganoon din ang nangyari sa Regal Palace. Ang pamilya ni Tyr ang kanyang responsibilidad, habang ang Regal Palace ay kung saan siya naglagay ng kanyang pananampalataya. Ang mga tao ay may iba't ibang uri ng damdamin. Nagkaroon ng pagkakaibigan at pagmamahal. Kung titingnan ng isa ang mga damdaming ito sa kabuuan, makakakuha sila ng isang tao sa laman at dugo. Kaya, walang iiwan si Tyr. Hindi rin imposibleng hindi sumuko. Naintindihan naman ni Winifred si Tyr. Gayunpaman, ang mga bagay na naranasan ni Tyr ay masyadong nakakatakot. Gaano man kalaki ang puso ng isang tao, walang lubos na makakaintindi nito. Ang tanging paraan ay ang dahan-dahang tanggapin at masanay. 7 p.m., Tyr at Don Quixote ay nagmaneho papunta sa paliparan sa Can City. Samantala, dumating na sina Matthew Collins at Stephen Cole kasama ang 5 pang miyembro ng Wolf's Den. Baka sa mga mukha nila ang hindi maitagong excitement. Ang mga lalaking ito ay nag-aalala lamang tungkol sa pakikipaglaban. Walang pera, babae, o kapangyarihan ang makapagbibigay sa kanila ng ganitong pananabik. Nang marinig nilang may nagaganap na away, kumulo ang kanilang dugo. Lalo na nang mabalitaan nilang papayagan ni Tyr si Matt Cheever na dalhin ang Wolf's Den No. 5, lalo silang natuwa. "Master, bakit tayo pupunta? May malaking operasyon ba?" Excited na tanong ni Matthew. Siya ang unang lumapit kay Tyr. Sabay winuwagayway din niya ang kanyang kamao sa ere. The moment Don saw Matthew, he was shocked. Tumingin si Don kay Matthew na para bang isa siyang Broadway model, hindi niya maiwasang tingnan ito. Namangha siya at pinuri siya. "Boss, saan mo nahanap ang halimaw na ito? Kung linangin mo ang lalaking ito, hindi ba mas malakas pa siya kay Kiron Cruz?" Si Kiron ay isa sa 18 general ng Regal Palace mula sa Russia. Siya ay pinangalan ng unang Hercules ng Regal Palace at kasing nakakatakot ang isang bundok. Pinalibutan na ni Don si Matthew, kinakalabit.
Bumaba ang ekspresyon ni Matthew, hindi niya gusto ang hinahawakan na parang hayop na nakadisplay. Pinato niya ng suntok si Don. Sino ka para hawakan ako, lumayo ka sa akin. Boom! Labis na tumaas ang lakas ni Matthew nitong mga nakaraang araw, maaaring makabasag ng pader ang kanyang suntok. Gayunpaman, pinigil ni Don ang suntok gamit ang kanyang mga kamay at ibinalik sa kanya ang isa. Naramdaman ni Matthew na parang hinawakan ng tiger ang mga kamay niya, kahit anong pilit niya ay hindi siya makatakas. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat ng naruroon. Siya ay isang malakas na dayuhan. Nagulat ang lahat ng nakatayo sila doon na walang imak. Maliban sa Wolf's Den No. 1 Torbert Octavius, ang lakas ni Don ay higit pa sa lahat mula sa Wolf's Den. Sa ibaba ni Torbert ay si Matthew. Madaling matalo ni Matthew ang numero 4 at 5 ni Wolf's Den, ngunit sa mata ni Don, isa lang siyang pump. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang foreigner na ito ay hindi man lang nagpawis at kinuha ang suntok ni Matthew na parang wala lang. Samantalang si Matthew naman ay mukhang super pagod, puno ng pawis ang noo. Halata namang madaling matalo ng foreigner na ito si Matthew. Sino-sino ang lalaking ito? Nagsimulang kumulo ang dugo ng grupo. Ang ilan sa kanila ay humakbang at sumugod kay Don. Mukhang may kaunting pump pa. Nagsimulang matuwa si Don. Hindi man lang siya kayang talunin ng mga taong ito kahit isang kamay lang ang ginamit niya, nakikita pa rin niya na lahat ay may potensyal. Madali niyang naiwasan ang mga pag-atake. Bang bang bang. Matapos ang ilang mga tunog ng sagupaan, ang lahat ay itinapon sa lupa sa loob ng ilang segundo. Tinamantala ni Matthew ang pagkakataon at pinalaya ang sarili habang nakikipag-ugnayan si Don sa iba, pagkatapos ay binato niya ng isa pang suntok si Don. Gaya ng inaasahan, ganoon din ang nangyari. Madaling nasalo ni Don ang suntok niya. Walang sinabi si Tyr at tumabi at pinagmasdan ang buong laban. Inulanan ni Tyr ang buong sitwasyon na mangyayari kapag nakilala ni Don si Matthew. Gayunpaman, walang intensyon si Tyr na pigilan ito. Pinlano niyang gamitin ang sitwasyong ito para makita kung gaano ang pagbuti ni Matthew. Dahil sa resultang ito, medyo nadismaya si Tyr kay Matthew. Gayunpaman, hindi niya masisisi si Matthew at ang iba pa sa pagiging walang kapangyarihan nito, bagamat itinuturing pa rin itong masyadong komportable sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ito ay hindi sapat na malupit. Ang lakas ng Don ay maihahalin tulad sa 18 general ng palasyo ng Regal, kaya hindi nakakagulat para kay Tyr na talunin si Matthew at ang iba pa. You guys are too weak. You guys need at least 10 years to reach Nemesis' power level. Sa sandaling ito, nahulaan na ni Don kung nasaan si Matthew at ang iba pang lakas. Nabalitaan niya mula kay Juan Yates na nakahanap si Tyr ng ilang tao sa Celestial Empire para gawing muli ang Nemesis team. Gayunpaman, kahit na ang mga taong ito ay may malaking potensyal na maging bahagi ng Nemesis, ang kanilang mga kapangyarihan ngayon ay masyadong mahina. Ito ay isang malayo kumpara sa Nemesis team noong unang panahon. Biglang nag-init ang kanilang mga mata sa pagnanasa sa dugo. Ang dayuhang ito ay nangangahas na sabihin na tayo ay mahina. Hindi man lang kami nagseryoso, hindi mo pa nakikita ang buong potensyal namin. Isa-isa silang tumayo mula sa lupa. Inilabas ni Ashblood ang kanyang punyal. Ang pagpatay at pakikipaglaban ay dalawang magkaibang bagay. Ang mga miyembro ng Wolf's Den ay sinanay na pumatay. Kahit na ang paggamit ng mga diskarte sa pagpatay laban kay Don ay walang saysay at matatalo pa rin sila, at least hindi sila matatalo ng ganoon kalubha kumpara sa dati. Kawili-wili. Lumiwanag ang mukha ni Don at tanda ng pag-asa. Nang makitang lumalala na ang sitwasyon, walang magawa si Tyr kundi pigilan sila. Sabi niya, tumigil ang lahat. Parehong kinailangan pang makinig ng mga miyembro ng Wolf's Den at Don kay Tyr. Pagkasabi ni Tyr na huminto ay masunurin silang tumigil. Kabanata 318, Demon Tower. Tumingin si Tyr Summers kay Matthew Collins at sa iba pa at sinabi, ang pagkatalo ng aking general mula sa Regal Palace ay hindi dapat ikahiya. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Old Don, kumpara sa lumang Nemesis team, mayroon pa rin kayong isang mahabang pagdadaanan. Kung sinabi ito ng iba sa mga miyembro ng Wolf's Den, hindi sila maniniwala sa kanila. Gayunpaman, galing ito sa bibig ni Tyr. Wala silang choice kundi tanggapin ito. Pinawi ni Don Quixote ang kanyang puot, tiningnan si Matthew at ang iba pa na may salubing militar. He spoke in broken English, "Hi, my name is Don Quixote. Isa ako sa 18 general ng Regal Palace. 18 general ng Regal Palace.
Narinig ni Matthew at ng iba pa ang pag-uusap ni Tyr tungkol sa mga bagay-bagay sa Regal Palace. Alam nila na ang Regal Palace ay binubuo ng mga makalangit na hari at 18 general. Bawat isa sa kanila ay napakalakas. Ngayon, may nakilala silang isa. Talagang tinupad ng general ng isang Regal Palace ang inaasahan nito. Sa sandaling ito, tumahimik si Matthew at ang iba pa. Tanong ni Matthew, may malaking operasyon ba na kailangan nating pumunta sa ngayon? Oo. Walang pag-aalinlangan na tumango si Tyr. Nagsimulang matuwa si Matthew at ang iba pa. Pagtingin sa kanila, nagsindi ng sigarilyo si Don at nagbuga, namumula na ang mata niya. Itong mga guys, para talaga silang dating Nemesis team. Kaya lang, naninikip ang puso ni Don sa tuwing naiisip niya ang laban 2 taon na ang nakakaraan. Ito ay isang labanan sa pagitan ng lumang Nemesis team at Shadow Totem. Naisip niya ang mga patay at dagwang katawan ng mga miyembro ng Nemesis team. Sana hindi mapunta itong bagong Nemesis team na ito tulad ng dating Nemesis team. Habang masayang nagdiriwang si Matthew at ang iba pa, pinutol ng mga sumunod na salita ni Tyr ang kanilang pananabik. This time, I'm taking you guys because of a big operation. However, you guys are not allowed to partake in it. All you guys need to do is observe from the sides. Ano? Natigilan si Matthew at ang iba pa. Nagprotesta ang lahat. Sino ang nakibahagi sa isang operasyon para lang maupo at manood? Ito ay tulad ng pagtatanghal ng isang malaking piging sa harap ng isang nagugutom na tao ngunit ngayon ay nagpapahintulot sa kanya na hamukay. Sino ang makatiis? You guys don't have the qualifications to partake, diretsong sabi ni Tyr na walang pakialam kung masaktan niya ang pride nila. I'm bringing you guys along to fulfill only one objective. You guys are supposed to take pictures and videos of the fight that will go on. Ipunan ng mga videos and photos and bring them back to Wolf's Den. Pagkasabi nito ay hindi na nag-abalang magpaliwanag pa si Tyr. Maliban kay Matthew, lahat ng iba ay matalino para maunawaan kung bakit gusto ni Tyr na gawin nila ito. Gusto ni Tyr na malaman ng Wolf's Den kung gaano kalupit ang isang larangan ng digmaan. Nais niyang malaman nila kung gaano kalakas ang mga kalaban sa hinaharap na haharapin nila. Kasabay nito, ang pinakamabilis na paraan upang mapataas ang antas ng individual na labanan ay ang patuloy na pakikibahagi sa mga laban. Lahat ng tao sa Wolf's Den ay may talento sa pakikipaglaban. Kaya ang panunood ng laban ay makatutulong sa kanila na makakuha ng kaalaman. Kung paano nilalabanan ng iba at ginagamit ito sa kanilang kalamangan at matutunan ang kanilang mga diskarte at kontrahin sila. Hindi alam ni Tyr kung may mga manluloko pa nga ba sa martial arts sa mundong ito. Gayunpaman, alam niyang ang pamamaraang ito ay angkop para sa mga miyembro ng Wolf's Den upang matuto at lumago. Ginamit ni Tyr ang pamamaraang ito sa lumang Nemesis team at ito ay gumana ng maayos para sa kanila. Pinagbuti nila ng husto ang kanilang mga kapangyarihan sa pakikipaglaban at natutunan din ang lahat ng mga kahinaan ng mga kaaway. Ang online na storage ni Tyr sa Regal Web ay puno ng mga battle clip. Ang lahat ng mga clip ay mula sa mga nakaraang makapangyarihan at nangungunang mandirigma. Sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa mga kahinaan ng isang tao ay matatalo ang kanilang mga kaaway. Wala nang ibang sinabi si Matthew at ang Lisette. Malapit ng mag-alas 8. Sumakay sila sa eroplano, handa nang umalis. Humigit kumulang 4 na oras na biyahe, dumating si Tyr at ang iba pa ng hating gabi, pasado 1:00. Sa oras na ito, naghihintay na sa kanila ang ilang mga sedan. Si Tyr at ang iba ay lumabas ng airport at sumakay sa mga sasakyan. Si Tyr at Don ay nakaupo sa isang kotse sa harap, habang ang iba ay nakaupo sa 2 kotse sa likod. Para sa isang partikular na kadahilanan, ang Iron Mask ay hindi maaaring dumating upang personal na sunduin si Tyr mula sa paliparan. Kaya nagpahatid siya ng iba sa airport para sunduin sila. Ipinakita nito kung gaano kahirap ang sitwasyon kung hindi makakarating ang Iron Mask. Ang driver sa kotse ni Tyr ay isang 30 taong gulang na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakalbo siya. May tattoo ng isang siyam na palapag na Demon Tower sa likod ng kanyang leeg. Ang mga ganitong uri ng tattoo ay kilala bilang Mana Thorn. Para silang isang lucky charm, ang mga bagay na ito ay napakabuti at espiritual. Ang codename ng guy na ito ay Demon Tower, hindi alam ang tunay niyang pangalan. Sumali siya sa Regal Palace noong mga unang araw at tumulong sa Regal Palace na humarap sa ilang negosyo. Ang mga negosyo ng Regal Palace ay nasa buong mundo. Bagamat wala ang punong tanggapan, marami pa rin silang negosyo dito.
Si Juan Yates at ang iba pa ay pumunta upang bumuo ng isang negosyo at tinipon ang lahat ng mga taong ito. Demon Tower, ano ba talaga ang nangyari dito? Paanong ganap na nagbago ang atmosphere dito sa loob lang ng 2 araw? Tumingin si Don sa bintana ng kotse, ganoon pa rin ang tanawin sa dati. Gayunpaman, ang mga taong kasing lakas ni Natir at Don ay may matalas na pang-anim na pandama na karaniwang hindi taglay ng mga ordinaryong tao. Umiling ang Demon Tower at sinabing, hindi ako sigurado sa sarili ko. Nawala ang Southern King. Hindi namin siya mahanap. Hindi alam kung patay na siya o buhay. Na-alerto si Natir at Don sa sinabi ng Demon Tower. Gayunpaman, hindi sila nagpakita ng anumang mga palatandaan ng gulat. Sila ay nasa punto kung saan gaano man kahirap ang sitwasyon, maaari silang palaging manatiling kalmado at nakolekta. Hindi umimik si Natir at Don. Mapulul at tahimik ang kapaligiran sa loob ng sasakyan. Ang Demon Tower ay nakatuon sa pagmamaneho. Dumaan ang sasakyan sa maraming gusali na para bang ipinapahiwatig ni Tir at ng iba pa na walang sapat na oras. Magkasabay na umalis ng airport ang 3 sasakyan. Nakarating sila sa suburbs makalipas ang kalahating oras. Pagkalipas ng isa pang kalahating oras, nakarating sila sa isang walang nakatirang boulevard. Ang magkabilang gilid ng kalsada ay puno ng walang katapusang hanay ng matataas na puno. Habang sila ay sumulong, ang kalsada ay tila isang walang katapusang impyerno. Tumingin si Tir sa bintana. Ang mga anino ng mga puno ay tila mga kuko na umiindayog sa paligid. "Stop the car," biglang sabi ni Tir. Nagulat ang Demon Tower. "Palace Master, anong nangyari?" Biglang umabot ang mga kamay ni Don na parang mga kuko ng demonyo at sinakal ang Demon Tower. Kabanata 319. Inatake. Nataranta ang Demon Tower. Mabilis niyang tinapakan ang brake. Huminto ang sasakyan. "Palace Master, ano ang..." Bago pa man matapos ang Demon Tower sa kanyang pangungusap ay biglang pinitik ni Don Quixote ang leeg ng Demon Tower ng malakas. Ang kanyang leeg ay naputol sa kalahati sa isang iglap ni Don. Bang! Sabay na binuksan ni na Don at Tir Summers ang pinto ng sasakyan. Tumalon sila sa labas ng kotse ng kasing bilis ng kidlat sa isang paglukso, 7 hanggang 8 metro ang layo nila sa sasakyan. Sa sandaling mahawakan nilang dalawa ang ground. Ang kotseng sinasakyan nila ay agad na humihip ng 5 hanggang 6 na metro pataas sa ere, bumuo ng isang higanting bola ng apoy at gumulong sa lupa. Sabay putulin ni Tir ang 2 sanga sa puno at ibinato sa sasakyan. Ang mga sanga ay lumipad na parang isang kutsilyo at pinaputukan ang 2 sasakyan. Ang chassis ng 2 sasakyan ay may mga bomba na may mga pulang ilaw na kumikislap. Bago sumabog ang mga bomba, ang 2 sanga ay pinutol ang pulang alambre sa mga bomba. Na-defuse ang mga bombang sisubog sana. Ano ang nangyayari? Si Matthew Collins at ang iba pa na nakaupo sa 2 kotseng iyon ay mabagal na humabol. Nang malaman nila ang nangyari, bumunot ng baril ang mga driver at itinutok sa kanila. Gayunpaman, ito ay ang Wolf's Den na nagtataglay ng mahusay na mga kakayahan. Agad nilang kinuha ang baril mula sa mga sumalakay. Bang bang bang. Mga miyembro, sila sa loob ng 2 sasakyan ay malalakas na tunog ng mga kamao na binubugbog ang isang tao. Makalipas ang ilang segundo, may tumilapon palabas ng sasakyan, sumisigaw. Agad na bumaba ng sasakyan si Matthew at ang iba pa at tinanong si Tir, "Kuya Tir, anong nangyayari?" "Bumaba ka," sigaw ni Tir. May lumipad tuloy at nilayag si Matthew sa lupa. Sa susunod na sandali, isang bala ang lumabas sa kung saan at lumipad sa kanilang mga ulo. Pumasok ka sa kagubatan. Parang cheetah silang 7. Mabilis at palihim silang nagtago sa kagubatan. Bang! 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 Nakapaligid sa kanila ang isang kumpol ng malalakas na putok ng baril. Napakatang nito sa tainga sa tahimik na kagubatan. Medyo nagpanting ang tenga ni Matthew at ng iba pa. Kahit na nakaranas sila ng maraming labanan sa kanilang sariling bansa, hindi pa sila nakaharap sa isang sitwasyon kung saan mayroong random na putok ng baril. Nagulat si Matthew at ang iba pa sa eksenang ito. Ito ang tunay na kalupitan ng mundo. Kung ikukumpara sa mga labanan sa ibang bansa, ang mga labanan sa kanilang sariling bansa ay maliliit na bagay lamang. Sa sandaling ito, mahigit 10 tao ang nagmamarcha palabas ng kagubatan sa tapat nila na may mga baril sa kanilang mga kamay. Mayroon silang malakas na nakakatakot na mamamatay tao na aura sa paligid nila.
Napatingin ang isa sa direksyon kung saan nagtatago si Tyr at ang iba pa. Dahil hindi nila mahanap si Tyr at ang iba pa, hindi sila nang ahas na sumulong. Gayunpaman, itinutok nila ang kanilang mga baril sa direksyon ni Tyr at ng iba pa at walang humpay na nagpaputok. Bang! 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 Ang mga bala ay nag-spray sa harap nila na parang bullet rain. Si Matthew at ang iba ay nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Nakakatakot na may isang bala na lumipad sa kanilang mga ulo. Kahit na imposibleng iwasan ang pag-ulan ng mga bala, hanggat medyo mababa ang mga ito sa lupa ay mas mababa ang posibilidad na matamaan. May sanga pa si Tyr sa kamay. Inihagis niya ito sa mga umaatake. Isang malakas at masakit na sigaw ang kanilang narinig. Natusok ng sanga ang isa sa kamay ng mga umaatake. Ang sigaw ay nagpaalerto sa iba pang mga umaatake. Habang sila ay nagpapanik, mabilis na sumugod si Don sa mga sumalakay na parang kidlat. Sa sobrang bilis niya ay agad siyang napagitna sa grupo at natamba ang dalawang tao. Pagkatapos, kumuha siya ng baril at nagsimulang barilin sa paligid niya. Bang! 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 Ang mga umaatake ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na mag-react bago pa ang kalahati ng kanilang koponan ay nahulog na. Nang malapit na silang mag-counterattack, parang multo na si Tyr sa likod nila. Bang! 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 Madilim, kaya walang nakakita sa pag-atake ni Tyr. Sa pamamagitan nito, ang iba pang mga umaatake ay nabura. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 5 minuto. Ang mga umaatake ay mga mataas na antas ng sundalo at madaling natalo. Hindi na sila muling bumangon. Ito. Nasaksihan ni Matthew at ng iba pa na gumagapang sa damuhan ng buong proseso at nagulat sila at hindi nakapagsalita. Ano ang antas ng kasanayang ito? Sila ba ay mga Diyos? Noong nasa Wolf's Den sila, nakita ni Matthew at ng iba pa na lumaban si Tyr. Nag-away pa sila doon sa airport kanina. Palagi nilang iniisip na ginagamit ni Tyr at Don ang kanilang buong kapangyarihan. Gayunpaman, ngayon napagtanto ni Matthew at ng iba pa na hindi nila ipinapakita ang kanilang buong potensyal kahit ngayon. Walang nakakaalam kung gaano kalakas si Tyr at Don kung gagamitin nila ang kanilang buong kapangyarihan. Ito ay higit pa sa imahinasyon ng sinuman. Sino bang mag-aakalang kahit Demon Tower ay magtataksil sa atin, mukhang medyo magulo ang sitwasyon ngayon. Hindi sumagot si Tyr. Naglakad siya papunta kay Matthew at sa iba pa. Sa sandaling ito, si Matthew at ang iba pa ay tumayo mula sa lupa. Baka sa mukha nila ang takot at excitement. Master, you were very awesome kanina. Paano mo nagawa iyon? Hindi ka namin nakitang gumalaw at nalipol na sila. Hindi naman guys, hindi mo nakikita ang mga movement niya, ang bilis ng galaw ni boss kaya hindi masundan ng mata mo, sabi ni Don. Hindi makasunod ang ating mga mata. Hindi maintindihan ni Matthew ang isang bagay. Gaano kabilis iyon? Malamig ang mukha ni Tyr. Tumingin siya kay Matthew. Ang kanyang titig ay nagbigay ng panginginig kay Matthew. Mga recording. Anong recordings? Tanong ni Matthew. Bang! Ilang metro ang layo ng sipa ni Tyr kay Matthew. Pagkatapos ay tumingin siya sa iba pang miyembro. Nag-react si Stephen Cole at ang iba pa at mabilis na nagsabing, Brother Tyr, napakabilis ng lahat ng nangyari, hindi kami makapag-react sa tamang oras. Bang bang bang. 3 suntok ang ibinato ni Tyr sa kanilang tatlo. Nang maghahanda na si Tyr para sipin si Troy Yeager, mabilis niyang inilabas ang phone niya at ipinakita kay Tyr. Kuya Tyr, near-record ko na. Ano? Pati si Tyr ay nabigla. Kabanata 320. Iron Mask. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Tyr Summers si Troy at ang iba pa na magre-record ng laban sa ganitong sitwasyon. Lahat ng nangyari ay biglaan. Wala silang panahon para protektahan ang kanilang buhay. Walang oras upang i-record ang anumang bagay. Nagpa siya si Tyr na parusahan sila dahil gusto nilang ipaalala sa kanya na hindi biro ang utos ni Tyr na mag-record. Gayunpaman, nagawa ni Troy Yeager ang imposible. Ito ay isang sorpresa. Ipakita mo sa akin. Kinuha ni Tyr ang phone kay Troy. Humigit kumulang 30 segundo ang haba ng video, nagsimula ito noong gumagapang sila sa lupa at lumitaw ang mga umaatake. Ang bahagi kung saan nag-away sila Tyr at Don ay naitala. Gayunpaman, hindi makuha ng telepono ang paggalaw ni Tyr kahit gaano pa nila binagalan ang video. Hiniling ko na sa Iron Mask na maghanda ng espesyal na high-tech na telepono para sa inyo. Pagdating natin, kukunin ninyo sila.
Tanong ni Tyr habang ibinalik ang phone kay Troy, paano mo nagawa? Ngumiti si Troy at sumagot, sa totoo lang, Kuya Tyr, ito ay may kaugnayan sa dati kong trabaho. Tanong ni Tyr, ano ang dati mong trabaho? Paparazzi. Pagkatapos nito, tinanggal ni Tyr ang mga bomba mula sa dalawang kotse at pinagsama ang mga linya. Inilagay niya ang mga bomba sa tumpok ng mga walang malay na umaatake. Habang nagmamaneho sila papunta sa kagubatan, makalipas ang halos 20 segundo, nakarinig sila ng malakas na pagsabog mula sa likuran at lumitaw ang isang dagat ng apoy. Ang mga epekto ng pagsabog ay wala pang 10 metro ang layo mula sa kanila. Isang lalaking nakaitim na Amerikana na may maskarang bakal at mahabang tinirintes na buhok ay tumingin sa mga punong umuugoy-ugoy sa kagubatan sa di kalayuan. Ang taong ito ay Iron Mask. Isa siya sa mga general ng Regal Palace. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita ni Tyr ang kanyang mukha. Sa tabi niya ay may lalaking naka-green. Ang taong Amerikano na malakas ay tila isang kalooban. Ang kanyang pangalan ay Brogan Leach, isang sundalo sa ilalim ng Iron Mask sa loob ng mahigit 10 taon. Brother Iron Mask, bakit hindi mo personal na sinundo ang Palace Master mula sa airport? Matapos ang mahabang katahimikan, hindi naiwasang magtanong ni Brogan. Hindi sumagot ang Iron Mask, patuloy siyang nakatitig sa mga puno sa kagubatan. Malamig at mahangin ang panahon ngayon, tila nagsasayaw ang mga puno dahil sa hangin. Dapat ay malapit nang dumating si Brother Iron Mask, Palace Master at ang kanyang kumpanya. Sa tingin mo nasaan ang Southern King? Nag-aalala ako sa kanya. Umiling si Brogan, ngunit hindi siya sinagot ng Iron Mask. Ang awkward ng atmosphere. Brogan, ilang taon mo na ba akong sinundan? Maya-maya, nagsalita na rin ang Iron Mask. Paos ang boses niya. Parang nasunog ang lalamunan niya. Natigilan si Brogan ng ilang segundo, hindi maintindihan ang gustong sabihin ng Iron Mask. Kuya Iron Mask, ano? Sagutin mo ako. Hindi makita ni Brogan ang mukha sa ilalim ng maskara ng Iron Mask, ngunit nakikita niya ang malamig na mga mata ni Iron Mask. 11 taon. Oo, tumango si Iron Mask. Nitong 11 taon, paano kita tinatreto? Ito. Itinuring mo na akong tunay mong kapatid. Swish. Nakarinig siya ng tunog mula sa kanang kamay ni Iron Mask. Ipinakita ng Iron Mask ang isang matalim na sandata na nakatago sa kanyang itim na manggas. Ito ay talagang isang matalim na sandata. May matatalas at mahahabang bakal na kuko, kamukhang kamukha ito ng kuko ni Wolverine. Iyon ang sandata ng Iron Mask. Shing! Ibinaba ng Iron Mask ang kanyang matatalas na talim na parang hinihiwa ang langit, itinutok niya ang kanyang mga kuko kay Brogan. Logically speaking, walang makakaiwas sa biglaang pag-atake ng Iron Mask tulad ng ginagawa niya sa Brogan. Gayunpaman, sa sandaling iwagayway ng Iron Mask ang kanyang mga kuko, agad na umatras si Brogan. Ang mga kuko ng Iron Mask ay bahagyang ginutay-gutay lamang ang damit ni Brogan. Hindi nasaktan ang kanyang katawan. Kuya Iron Mask, ikaw. Tumigil ka na sa pag-arte Brogan Leach. Kumikit ang Iron Mask, kumikinang ang kanyang mga kuko sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Brogan Leach, curious ako kung magkano ang ibinayad sa iyo ni Orpheus para ipagkanulo ako at ipagkanulo ang buong Regal Palace. Napasimangot si Brogan. Kuya Iron Mask, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Pinagtaksilan ka at ang Regal Palace. Anong klaseng biro ito? 11 taon na akong nakasama mo, at itinuring mo akong parang biological younger brother mo ako. Mula nang isama mo ako sa Regal Palace, lahat ng nandoon ay pamilya ko. Paano kailanman ko sila pinagtaksilan? Sa tingin ko, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Medyo kumaibat ang katawan ni Iron Mask. Huminga siya ng malalim at tumingin sa buwan sa langit saka muling ibinalik ang tingin kay Brogan. Brogan, huwag kalimutan ang tungkol sa Shadow Department ng Regal Palace. Ang posisyon mo ay chief sa Regal Palace, kaya alam mo kung gaano kahusay ang Shadow Department na mangalap ng impormasyon. GPE, kilala rin bilang pananaw ng Diyos. Ang grupong ito ang pinakamay kakayahang information broker maliban sa opisyal na information center. Iyon ang dahilan kung bakit pinangalanan nila ang kanilang sarili na GPE. Ang kanilang pangalan ay nagpapahiwatig na maaari silang mangalap ng impormasyon mula sa kahit saan tulad ng isang Diyos na nakatingin sa ibaba sa lupa, alam ng lahat. Kung handa sila, maaari silang magbigay sa sino man ng anumang impormasyon na kailangan nila. Of course,
Hindi sila maglalabas ng ilang impormasyon, gaano man kalaki ang binayaran sa kanila. Ang GPE ay may espesyal na panuntunan, ang ilang impormasyon ay sinadya upang panatilihing lihim at hinding-hindi nila ito ilalabas. Ang GPE ay talagang isang pag-iral na parang isang alamat sa iba pang mga broker ng impormasyon. Ang Shadow Department ng Regal Palace ay mas mababa lamang sa GPE sa mga tuntunin ng pagrarango ng broker ng impormasyon. Ipinakita nito kung gaano kahusay ang Shadow Department. Nawala ang takot na ekspresyon ni Brogan nang binanggit ng Iron Mask ang Shadow Department at naging palihim na ekspresyon. Hindi ko inaasahan na malalaman ako ng departamento ng Shadow. No wonder hindi mo personal na pinili si Tier Summers at Don Quixote sa airport. Sigurado akong alam mo rin na ang Demon Tower ay bahagi talaga ng Orpheus. Tumawa ang Iron Mask at sinabing, Brogan Lich, hindi mo ako sinagot. Magkano ang ibinayad sa iyo ni Orpheus para ipagkanulo mo ako?